Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng August 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Gemini, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, pasok mo yung sarili mo. Kung hindi naman, baka next time ako kay energy mo. Tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa kaninuman, wala sa card, ikaw lang ang makapagpapabago ng destiny mo. Libra, Scorpio, Cancer, Leo, and Taurus. Meron tayo. Ano ba itong naano sa liig ko? May burden ka, no? Kumbaga may mga sitwasyon na hahata kang nakaraan. Maaring nagkakaroon ka ng quarrel or quarrent sa isang lalaki. Yun na nakikita ko dito. Kumbaga kasi nahandoon yung, ibinigay mo yung loyalty mo doon sa tao na yun, ibinigay mo yung understanding, yung pagmamahal doon sa tao na yun. Kumbaga nagkaroon kayo ng connection ng tao na to. So nakikita ko to. At maaring yung nakapagpapahatak sa'yo, pwedeng naaalala mo siya o nahahatak ka ng sitwasyon. Handito yung paninindigan o may mga paninindigan ka when it comes sa sarili mo. No, kahit na may mga point na nalulungkot, may mga kalungkutan, may mga duty ka na gusto mo panindigan or handun sa iba sa inyo sadness or there's a big problem, ako nakikita. Have faith lang, huwag ka mawala ng pag-asa. Sa nakita ko dito, may mga tao na magbibigay ng pagmamahal o suporta sa iyo. Handun yung loyalty nila sa iyo, no? Siyempre, ganun din naman ikaw sa nakita ko dito. Makaka-receive ka ng gift or tulong, no? Or ikaw ang bibigyan ng gift, vice versa. May mga happiness, joy situation. And syempre, may tao na may pambobola. Ako nakikita. Pwedeng ikaw yung mambola or someone is bobolahin ka. Yan ang nakikita ko dito. And then, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay na iintindihin mo no? Or pipilitin mong intindihin. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. Nandun naman yung lakas ng loob mo sa nakikita ko dito. May sinasabi na home, ako nakikita. Hindi ko alam kung you're thinking about home, renovation, or bibili ka ba ng home, may mga ganun, or may pag-uusapan related to a home, family, may mga ganun sa situation. Maaaring iba naman sa inyo is mas komportable kang nasa bahay o kaya pwedeng nasa bahay yung business mo o doon ka nagtatrabaho sa place mo lang, no? Sa iba sa inyo. Mayroon din no, panunuyo. Ako nakikita, maaring susuyuin mo or may taong susuyo sa'yo. Iba dito may mga alaga. Aso, pusa, pet. Yan nakita ko dito. Nandun din yung loyalty nito mga taong ito. May mga allies, May mga taong susuporta sa'yo O ikaw ang susuporta. Basta always have faith. Kung ano man yung lungkot na nararamdaman nyo o yung pagdadaanan nyo na problema, have faith lang palagi, ha? Iba sa inyo, tarot reader. Iba sa inyo, tarot reader o nagtataro. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang energy mo. Or mahilig kang manood ng mga tarot reader, ganyan. Energy ni Gemini. Okay. Sabi dito, may mga maaalala ka daw sa nakaraan. Siguro maalala mo yung dati mong karelasyon,
maalala mo yung anak mo, yung mga nakakonect sa'yo, maalala mo yung probinsya mo, maalala mo yung pamilya mo. Basta there's a reminiscing from the past situation ako na nakita. Pwede maalala mo yung mga tao na hindi naging maganda yung connection sa'yo. Pwede yun, no? You're reminiscing the past situation. Energy mo rin, ang nakikita ko dito, dissatisfaction. Yun ang nakikita ko dito. May mga dissatisfaction situation, may mga on and off of action, andito rin yung madaming questioning ang tatakbo sa isip mo. Ganun. Kumbaga, self-questioning. Sa lahat ng bagay, pwedeng sa mga kaaway mo o sa mga taong may ayaw sa'yo, ganun, sa mga plano mo, pwede yun, na pag-iisipan mo yun, ano dapat mong gawin, dapat mong ganun. Any situation, no? Sa iba sa inyo. Or may mga energy also, busy. Iba yung siguro magiging busy yung isipan nyo, yung utak nyo. Sa nakita ko dito, may mga bagay na mag-aalala kayo. Iba sa inyo is, hindi ko alam kung bakit kulang ka sa tulog. Pwedeng night shift ka, or may mga wino-worrying ka lang, or pagising-gising ka sa gabi, pwede yun. Or may mga about night situation. Pwede rin sa iba sa inyo is may insomnia kayo. Pwedeng palaging sumasakit yung ulo nyo, or may migraine kayo, or may yung stress, anxiety, depression, or pwede rin na nahata kayo ng nakaraan dito sa sitwasyon. Alam mo ba, Gemini, na may mga taong hindi ka gusto, or mga tao, kasi nandito to, mga tao na galit sa'yo. Siyempre, may mga point ng buhay mo na kinikimkim mo na lang, or andun yung situation na, ano ba to? Na may mga bagay na tinitiis mo, nagtitimpi ka, mga ganon. Sa nakikita ko dito. There's a deep want and there's a battle situation, ako nakikita sa'yo. O energy mo, may mga ipaprogress ka, yun na nakikita ko dito. Pwedeng you have a travel, ganyan. Baka iba sa inyo, may travel kayo, thinking about travel, may mga situation na ipaprogress mo, may mga planong gusto mo i-forward, ganyan. May mga a-actionan ka, or maybe sa iba sa inyo is you preparing something, ganyan, ang nakita ko po sa inyo. Tingnan natin ang parating. Ano parating kay Gemini? Pwede rin na may travel kayo within the 3 hours, 3 days, 3 weeks, 3 months, or past, or mangyayari pa lang sa iba. O pwede rin sa next year, by March, ganyan, or by the January of 3rd week, 3 days, at pang 3rd days, mga ganyan. Parating kay Gemini. Oh. Parating sa'yo, jungling. Pwedeng jungling with comes sa money, ganyan. Jungling with comes sa work, yun nakikita ko dito. Parating sa'yo pressure no? May mga pressure situation, mapipressure ka raw, and then also, rejection. Yan, may mga parating sa'yo dyan. Sa nakikita ko dito. Andito rin parating sa'yo, parang didepensahan mo yung sarili mo, ganun, or poprotekta mo yung sarili mo sa mga tao na ayaw sa'yo. Parang siguro pagtatanggol mo yung sarili mo, ganyan. Struggle is coming din, ako nakikita sa'yo. Andito rin yung, yung tulad ng sabi ko is, siguro iba panghihinaan ng loob. Pwede rin na panghihinaan ng loob kasi may sakit ka o may nararamdaman kang lungkot. Pwede rin yun, kaya medyo weak yung energy mo. May sinasabi na limitation or kalakaran. Yun na nakikita ko dito. Pwede rin na may tao na hindi kayo pwede ikasal dito. Kasi why? May struggle. Pwede may struggle sa'yo o may struggle sa kanya. No? Or pwede rin na pareho kayo ng gender. Pwede rin yun. Kaya hindi kayo pwede ikasal. Or pwede na kasal siya or ikaw kasal, kaya hindi kayo pwede ikasal. Kumbaga, pwede rin na na yung magiging karelasyon mo pwede siyang
pwede siyang, kasi kalakaran, di ba? Pwede siyang ikasal ng maraming beses. Naku po, wag naman po, di ba? Never mind. Iba sa inyo, may aring LDR kayo, or there's a distance, ako nakikita. O sa parating ano mga ganun din, tulad ng sabi ko dito, taong mga ayaw sa'yo or galit sa'yo. O marami man siya or konti man siya. Yun nakikita ko dito. Yan, ang parating sa'yo. Kumbaga nandito ka rin sa sitwasyon mo na malolostot ka, may mga bagay na not willing to let go ka sa interest mo sa ngayon, may mga opportunity naman daw na darating sa'yo, kaso parang hindi mo siya napofokusan or nare-reject mo siya or hindi mo nare-recognize yung message na binibigay sa'yo. Kung ano yung message na yan, repeating numbers, song, kung ano man yan, mag-focus ka doon. Maaaring hindi ka rin nagtatrust sa intuition mo, sa iba sa inyo. Nandun yung nagkakaroon ng emotional thought, no, sa iba sa inyo. Maaaring emotional when it comes to your stability. Pwede rin ganun. Any emotional na naiisip mo. Emotional na naiisip. Ano dapat iwasan? Feeling stuck and boring or naboboard yung iba, no? Ano dapat iwasan? Diba sa inyo, maaaring naghihintay lang kayo ng sign. Diba? Dapat iwasan. Okay. Yeah. O nga naman. Okay, iwasan mo yung hindi ka maging totoo sa sarili mo. Yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo yung naulit na noon, uulitin mo ulit. Iwasan mo is not to give focus and commit to develop something into your life. Iwasan mo yung mga taong ayaw sa'yo. Conflict, umiwas ka. Makipagkompetensya, umiwas ka na lang doon. Mga disagreement, umiwas ka. Matataas ang ego or mataas ang ego mo, iwasan mo na lang. Iwasan mo is yung bahala na situation. Iwasan mo yun. Yung mga tao na na not supportive sa'yo, okay lang yun. Diba? At least, kaya mo yung sarili mo. Yung mga ma-poor of motivation ka, iwasan mo yun. Sinasabi rin dito. Wag ka lang ding umiwas ka. Siguro iwasan mo yung gawa ka lang ng gawa pero hindi mo na pag-iisipang maigi o mabuti. Yun na nakikita ko dito. Yan. You need to escape sa isang sitwasyon na is not working to you anymore. Getting away with something din, no? Ang sinasabi dito. Kailangan palagi mong iisipin, always have a purpose. Kailangan always meron kang clear mind sa buhay mo. Yun. Iwasan mo yung umiwas sa sitwasyon. Kailangan may mga bagay o point kasi na buhay mo na kailangan mo ring harapin. No? Yun ang nakita ko. Kung may mga sitwasyon na kailangan mong pag-aralan, to growth, pag-isipan, to growth, para hindi ka magkamali, gawin mo. No? Planuhin mong maigi. Magplano ka ng maigi. Tingnan natin ang love. Kamusta ang love? Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya, kaibigan, kung ano man yan. Kasama sa trabaho, pwede rin. Ano po ito yun? Okay, when it comes sa love, iba sa inyo single, Ako nakikita dito. Maaring nagkaroon ng paghihiwalay o nagkaroon na pagle-let go dahil sa pagbabackstab o pagtataksil ng isa dito, sa inyo. Vice versa, no pointed name, wala yung pangalan mo dito. Yun na nakikita ko. Pwede rin, nandun na yung pagle-let go, Maaring isa sa inyo kasi nagkaroon ng awakening, na awakening siya na I need to focus to myself, kailangan ko ng pasya, kailangan ko na i-let go, kailangan ko mag-transform, focus sa aking mga kahilingan sa buhay. I want a new horizon. Nandun sa sitwasyon na yun. Sa iba, sa inyo, maaari din na nagkaroon ng attraction, no? Pero ang nakikita ko dito, itong tao na to is maaari din, ikaw or siya, nagkaroon siya ng awakening
na maaaring pwede palagi kanya naiisip o napapanaginipan, pumapasok sa paligid niya o naiisip kanya na gusto niya ng isa pang one more chance sa iyo, Gemini. Sa nakikita ko dito, andito rin yung situation na gusto niya na magkaroon ng resetting o ng new beginning muli sa iyo. Yun ang nakikita ko dito sa mga nagkahiwalay. Kumbaga, hinihiling pa rin niya na sana ganun, ganyan, ganun, ganun. Kasi palagi kang nasa isipan nito. Kung kayo naman is single, attractive kayo, Gemini, no? Kaya wag kayong mag-alala kasi hindi ka mawawalan kasi attractive naman kayo, no? Maraming darating at may darating sa'yo. Sa mga magkakarelasyon naman, dito, sa nakikita ko dito, sa mga ano pala, sa mga, ano ba to? Sa mga single, yun, or sa mga nagkahiwalay, itong tao na to, sikreto kanyang, meron siyang deep feeling na sinisikreto niya lang. No? Ganun din sa mga single. Yun. Merong isang tao na ganun din. May deep emotions or secret love sa'yo. No? Sa mga magkakarelasyon, isa sa inyo kasi tahimik no? Isa sa inyo kasi parang okay lang, kahit minsan nasasaktan ako, okay lang, ganito, ganyan, ganun. No? Kumbaga tahimik na lang yung isa. Mahal ba ako? Yes, mahal ka naman niya. Mahal ka niya dito. May deep feeling siya sa'yo. Or may feeling siya sa'yo. Kumbaga nahandun din yung sitwasyon na nagkakaroon ito ng ng pag-i-evaluate. No? Siguro sa mga sinasabi mo, sa mga ginagawa mo, sa mga kilos mo, maaring ganun. Or vice versa. Yun ang nakikita ko sa kanya. Meron siyang sinasabing unfinished business. Pwedeng ikaw is there's an unfinished business or siya is may unfinished business. May unfinished business dito when it comes sa relationship. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin, kamusta ang money? Pwedeng sa side mo o sa side niya. Or in any situation. Kamusta ang money ni Gemini? Uy! Ano pong ibig sabihin, universe? Aba. When it comes sa money mo, bakit yung money mo medyo hindi maganda naman sa iba, stable naman sa iba. Kumbaga, dito ka rin naman sa sitwasyon mo na nakipagsapalaran ka when it comes sa money. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. Meron kasing tao when it comes sa money na may hidden motive or may hidden agenda sa'yo, no? Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng someone into your life, ganyan. Pwedeng ganun. O kaya naman family. Yan, family related. Yun ang nakikita ko dito. And then, handito rin yung sa money. May papasok naman siya sa nakikita ko dito. Siguro, handin yung mga situation na may mga new project o may mga gagawin ka this time na magti-taking a risk ka related to a money. Yun na nakikita ko dito. Tingnan ko nga. Universe, explain mo sa akin to. Ay, naku po. Hindi maganda yung nakita ko. Teka lang. Okay. When it comes sa money mo, hindi pa siya ngayon Siguro by the September, magiging okay ka na. September and October. Yeah, medyo magkaluwagan na magaganap by the September and by the October. Yan, magiging okay. Dan sa August, September. Ganyan, magiging okay siya. Mas magiging okay siya. Kumbaga, sa ngayon, andito ka sa sitwasyon mo na nagtitaking a risk ka. Take a risk ka talaga sa money mo this time. Hindi ko naman sinasabi na walang-wala ka. Meron ka naman kahit papaano sa nakikita ko dito. Yun. Pero nagkakaroon ng loss of money. Kumbaga, pwedeng na uubos na yung ipon mo, pwedeng ganun. Umuunti na, ganyan. O pwede rin na may mga pinag-uusapan sa iba sa inyo na related to territorial, money, mana, may mga ganun sitwasyon. Ako nakikita sa iyo.
pera, something sa ano ko ah. Sige lang, may pupusa. Blessing ako. Ano pang opportunity? May binila ka na ba sa buhay mo? May taong ano no, may tao ditong natatakot, kinakabahan. Pero gusto kanya kausapin. Hindi niya alam kung kakausapin ka niya, ite-text ka ba niya. Hindi siya nag-express ng feelings, pero andun, alam mo yan, andun yung umaasa siya sa magandang wakas dun sa sitwasyon na yun. Someone want to talk. Yun na nakikita ko ito. Kilala ko na siya, te. O, kilala mo na siya. Maaring kasama mo siya sa trabaho or kilala mo na siya eh. Pwede siya yung nagkaroon kayo ng hindi magandang situation in the past na nagkaroon ng pagsisinungaling, na imbalance, mga ganyan. Any opportunity. Okay, any opportunity. May mga ano, may mga kahilingan na hindi mo agad matutupad. May delay ka, ganyan. May mga sadness, unfulfillment, stress situation, may mga dreams na pwede mag-shattered sa nakikita ko dito. May dalawang lalaki. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo, pero maaring magkakaroon ka na connection or nakakonect ka sa dalawang taong lalaki. Na itong tao na to is maaring siya ang napagbibigay sa'yo ng stress or nakapagbigay sa'yo ng hindi magandang connection. Ganyan. Or pwedeng mga dissatisfaction. Ganyan. Or handin yung sitwasyon na nagkakaroon ng conflict sa iba or hindi pagkakaunawaan. Yun na nakikita ko dito. Sa iba dito, there's a bullying, no? Yan. May mga pambubuli na magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Ano ba itong nasa balikat ko? Ay, sa bato ko pala. Di ba hindi na nakikita ko. Merong ano eh, may mga forceful situation na magaganap o mangyayari sa buhay mo. Hindi ko alam in why. Baka doon ka ma-stress, no? May tao na magsusorry or apology. Unfocus. Siyempre, hindi yung sitwasyon na ma-unfocus ko daw in a situation. May mga sadness, disappointment, lungkot. May tao na magiging hindi maganda yung salita sa'yo. Magiging rude or bastos. There's a burnout situation. May mga sitwasyon na parang wala kang magawa. Mangyayari yung dapat mangyari. Mga ganyan. May mga sitwasyon na hindi ka mapapakali. Yun na nakita ko dito. May babae nakakausap sa'yo. Or ikaw ito. Nakakausapin mo. Sila. Vice versa. May malalaman ka rin katotohanan. At may mga new project, new idea, new opportunity, magkakaroon ng something, collaboration, joy, pwedeng may mga mag-chill-chill, magkakaroon ng ayaan, pinsan mo man yan, kapamilya mo man yan, kaibigan mo man yan, lalabas kayo, iinom kayo, mga ganun. May mga happy gathering, pwedeng pregnancy, married, o may mga pupuntahan kayo, mga ganung bagay, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin ang advice sa'yo. Ano pong advice nyo? Dito sa sitwasyon din, meron kang isang creativity o may mga gusto kang gawin sa buhay mo o desisyonan into your life na gusto mong maging reality yon. Pero hindi eh. Delay siya ha. Delay yun. Hindi pa siya ngayon mangyayari. Advice. May mga kasiyahan, no? Dito sa situation mo, may taong ano sa'yo, no, curious. Dito. May taong curious sa'yo. And also, may mga lakad eh, no, yung iba. Yan.
You put some effort sa isang sitwasyon sa buhay mo na you want to success. Yun na nakikita ko dito. Or you need mag-put effort doon ha. Kailangan strength, tibay ng loob, mag-focus ka lang doon sa bagay na yun, no? Yun ang nakikita ko dito. Magkakaroon ka doon ng enlightenment, oh. And sinasabi rin dito na, sige, advice na tayo. When it comes sa advice dito, sa nakikita ko, always think in advance. Sa mga sasabihin mo, sa mga actions, decision, lahat. Always think advance. Alamin mo yung layunin mo. Magplano ka. Focus, take it action to make it real. Always have a clear goal. Kailangan mo ngayon ng solid beginning to setting yung goal mo this time. Sa nakikita ko dito, kailangan mo always think positive. Always trust sa intuition mo dito. Sa nakikita ko rin dito. Movement is need. Take it action. Kailangan sa'yo is pagpapasya o determination. Tandaan mo, you are the controller of your life. Kung saan ka pepreno, kung saan ka tatakbo, wala ka ibang dapat sisihin, kundi ang sarili mo. Yun ang sinasabi dito. And then, taking a risk, no? Taking a risk lang din sa nakita ko dito sa iyo. Focus and taking a risk. Tibay, lakas. At, syempre, think to the future. Arigato namaste, God bless.